Isang mapagpalang araw mga kapatid dito sa palengke ng Taytay. Kami po pala ay taga Overlooking. May church kami doon, Maranatha Church. Tinayo ang aming church doon sa Malaking Parang. Ito ay nasasakupan ng Barangay San Juan. Kami po ay narito upang magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, ibahagi nyo ang salita ko upang yung hindi pa nakakakilala sa salita ng Diyos ay mamulat sila sa katotohanan. Kami po ay mga lingkod ng Diyos. Kami ay In Time Evangelist TV. Kami po ay yung Facebook page namin ay Church Luwak. Mayroon kami YouTube channels, 101 at 102. Kung gusto nyong masilip ang aming mga channels, ito ay karagdagan sa iyong mga kalaman, lalong-lalo na ang Yahweh Ministry 102. Andun ang mga preaching ng aming pastor upang kayo ay matuto o madagdagan ang iyong mga kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, kayo ay humayo at mag-ibahagi ang aking salita. Dahil ang nais namin mga kapatid, na tayong lahat ay magsisi sa ating mga ginawang kasalanan. Kung ano ang ating mga nagawang kasalanan mga kapatid, ito ay ating baguhin. Tayo ay magbago na mga kapatid, dahil ang sabi ng Kawikaan 29 verse 1, ang sabi ng Diyos, ang hindi nagbabago ay hindi maliligtas. At ang hindi nakikinig ay mapapahamak. Mga kapatid, tandaan natin salita ng Diyos. At hindi huwag tayong magmamataas. Huwag nating ipagkait ang salita ng Diyos. Dahil ito ay para sa ating kaligtasan. Dahil ang sabi ng Diyos sa Korinto 4, verse 1 to 12, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. Tinalikuran namin ang lahat at lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanluluko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung ayaw nyo makinig ng salita ng Diyos, hindi po kami namimilit. At ito ay ang aming hiwatid sa inyo na kami ay wala ng pananagutan sa Panginoon. Ang mahalaga, ito ay nasabi na sa lahat ng mga tao. Dahil ang sabi ng Diyos, kung hindi kayo papansinin, kayo ay ligtas na. Sa halip, hayagan namin ipanangaral ang katotohanan, kaya't maaari kaming suriin ninuman sa harap ng Diyos. Kung may tatalukbong pa ang mga magandang balitang ipinapahayag namin, ito ay may talukbong naman sa ito ay mga lamang sa mga nagpapahamak. Hindi sila ay sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa dagdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian. Mga kapatid, binugbulag tayo ng ni Satanas kung ano ang ating natutunan sa banal na salita. Dapat ito ay ating panghawakan dahil si Satanas nariyan lang palagi sa ating tabi. Kung ano ang natutunan natin at gusto na natin magbago, nariyan palagi. Tayo ay binubulungan dahil tayo ay may dalawang anghel, the good and the bad angels. Kailangan hindi tayo maniniwala
sa bulong ni Satanas. Kailangan ng paniwalaan natin ang bulong ng good angel. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag at magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang nangangaral ang aming na siyang nangangaral sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin pinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos ay nag-uutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ay siyang rin magbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na hahayag sa mukha ni Kristo. Mga kapatid, kami ay naririto upang kami ay magliwanag sa inyo. Kami ang inyong ilaw, mga kapatid. Kaya kung ano ang aming mga binabahagi na salita ng Diyos, naway ito ay isa pusot niyo, mga kapatid, upang ito ay inyong mapag-aralan ang aming mga sinasabi dahil kami mga kapatid, kami ay naririto. Ito ay walang bayad, libre lamang. Ang gagawin lamang namin ay magbabahagi ng salita ng Diyos upang maligtas sa mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala ng Panginoon. Kaya mga kapatid, na dapat tayo ay uunahin natin ang Diyos, mga kapatid. Hindi yung ating mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, tandaan nyo yan kung ano ang inuuna natin sa ating buhay. Iyon ay Diyos-Diyosan. At isa pa doon, mga kapatid, ang ating Diyos ay buhay. Na ikailangan, yun lang ating sambahin at purihin. Dahil siyang ating Diyos, ang Diyos ng katotohanan, ang Diyos sa lahat ng hari at mga hari. Yun lang dapat ang ating sambahin, hindi yung mga Diyos-Diyosan, dahil ang Diyos-Diyosan ay walang buhay, mga kapatid. Ito ay gawa lamang ng kahoy, mga inukit sa kahoy, hinulma sa semento, mga kapatid. Ito ay walang buhay na hindi dapat sila natin sambahin, mga kapatid. Alam nyo na yung mga Diyos-Diyosan, nasa pamamahay natin yan, iyan ay walang buhay. Kahit magdamag tayo sa kaluluhod, magkaroon ng kalyo ang ating tuhod, ngunit hindi tayo tutugunin kung ano man ang ating mga panalangin, dahil yun ay walang buhay, mga kapatid, na dapat ng ating sambahin ang ating Diyos na buhay, na si Yeshua, HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Mga kapatid, hindi na namin patatagalin pa itong salita ng Diyos. Naway nagkaroon kayo ng kunting aral sa salita ng Diyos. Ito lang ang salita ng Diyos. Ruaka Yeshua Shalom. Tayo ay manalangin, panalangin ko sa lahat ng nakatira dito sa Taytay, yung mga drivers, kung sino man nakikinig ngayong umaga, maraming salamat, Panginoon. Kung sino man tumanggap sa salita ng Diyos, maraming salamat, Panginoon. Naway pagpalain kayo, mga drivers, kung ano man mga hanap buhay, mayroon kayo. Naway ingatan kayo ng Panginoon, i-bless ang bawat isa sa iyo. At ilayo sa kapahamakan, mga karamdaman, aksidente. Naway tanggapin niyo ang salita ng Diyos, nakinig mo ano hindi, kayo ay pagpapalain. Yeshua, HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. God bless sa lahat. Amen. Good morning po. Uulitin lang po namin, hindi po kami nagpapabayad. Nandito po kami sa habag ng ating Panginoon dahil libre po na pinagkaloob ng ating Panginoon ang kaligtasan. Kaya libre lang din po namin ibinabahagi ang salita ng Diyos.